Hello, good morning. Good morning to everyone. My name is Walter Mamad and my topic is about the central limit theorem. So, ano nga ba yung central limit theorem? Ang central limit theorem is wait. The central limit theorem, CLT for short, is one of the most powerful and useful ideas in all of statistics. It means yung central limit theorem ito yung pinaka-useful at pinaka-magandang gagamitin sa lahat ng statistics. Both alternatives are concerned with drawing finite samples of size from population with known mean and known standard deviation. It means yung dito sa central limit theorem, kailangan natin dito magdraw tayo ng sample of size ng population para magdraw tayo ng sample of size ng population gamit ang mean pati ang standard deviation. The first alternative says that if we collect samples of size and is large enough, calculate sample means and create a histogram of those means. The result histogram will tend to have an approximate normal bell shape. It means kailangan nating mag-draw dito ng isang histogram para makalculate natin yung sample of size na galing sa isang population. So first, paano ba natin sisimulan i-calculate yung dito sa central limit theorem? So first, kailangan natin kailangan natin muna i-calculate yung mean. So here is the example. According to the module, the following sample in class, suppose of 8 of you roll one pair of dice of you, tapos 7 of you roll 2 pair of dice 10 times, and 9 of you roll 5 dice 10 times, and 11 of you roll 10 dice 10 fair dice 10 times. So dun sa pagro-roll nyo ng dice, ito na yung lumabas sa each pair na nag-roll ng dice, ito na yung lumabas na result. Halimbawa, ito yung 2, 2, 3, and 4. 3, 4, and 6 sa kada roll nilang dice. And then, dito sa, paano natin i-calculate yung mean? Kagaya nga ng sabi nila sa mga past topics natin sa other reporters, ang pag-calculate ng mean is ganito. 2 plus 2 plus 2 equals 4 plus 3 equals 7 plus 4 plus 4 equals it is equal to 11 plus 6 equals 17 divided by 5. Kasi paano naging divided by 5? Kasi 5 yung sample na binigay dun sa pag-roll nila ng dice. Tapos it is equal to 3.4. Yan na yung result niya. The 3.4 is one mean when 5 pair dice are rolled. The same person will roll 5 dice and 9 more times and calculate 9 more means for a total of 10 means. So, ito na yung sample ng histograph. Your instructor and possibly you will produce one graph. It might be a histogram for one dice. Tapos ito na yung gagawa na tayo ng histogram. Ito yung sabi ko sa inyo na pag-graph. One graph for 2 dice, one graph for 5 dice, and one graph for 10 dice. So, paano ba natin ilalagay yung mga graph dito? So, halimbawa, wait a minute.
Sa first two dice na i-roll natin is ang halimbawa for example, ang lumabas is 3 and 5. Tapos yung sa 5 dice naman, ang lumabas it is 2, 2, 4, 3, and 6. Tapos yung sa 10 dice naman, ang lumabas is 1, 3, 3, 2, tapos ano pa ba? 4, 1, ilan na ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na. 1, tapos 5, 5, tapos 2, tapos 2, and then 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapos halimbawa yan yung lumabas. Tapos paano ba natin lalagyan ng graph tong ano? Paano ba natin ilalagyan ng graph yung tong histogram natin? So first of all, so number 1, calculate step 1, i-calculate muna natin yung una yung 2 dice para malagyan natin ng graph. So paano? Gagawa tayo ng mean. Halimbawa, kagaya nga ng pag-solve ng mean, ganito yung pattern ng kung paano natin ganito yung pattern kung paano tayo maglalagay ng graph dito sa histogram natin. So, yung mga samples natin is ito. Yung first two dice is hahanapin natin yung mean nito. Tapos ganito. 3 plus 5 is equals to 8 divided by 2. Kasi yun yung mean natin. Tapos, ang lalabas is 4. Bali 4. Yung sa first two dice. Tapos, paano natin ilalagay dito sa histogram? Bali, ganito yung process. Kaya nagkaganito siya, kaya siya nalagyan ng graph kasi ito. Yung mean natin is sa second dice is 1 graph for 2. Bali, dito na yung number 2. Tapos hanggang dito na sa 4. Kasi ang resulta ng mean natin is 4. Yun yung mean natin. Tapos then proceed tayo sa sa 5, which is yan yung sinasabi dito sa module. Proceed tayo sa dito sa So the second 5 dice is ang lumabas is 2, 2, 4, 3, 6. Then calculate natin yan siya. 2 plus 2 plus 4 plus 3 plus 6 is equal to 17. Tapos divide natin yan sa 5. Kasi limang numbers man yun, limang samples yung inilabas ng dice. Divide 5. Tapos 3.4 yung lumabas. Tapos ganito naman yung mangyayari. Hahanapin natin kung saan, i-estimate lang natin kung saan banda dito yung 3.4. Bali ito na yung histogram natin. Yung sa graph natin para sa 5, it is nandito na sa 3.4. Estimated ko lang yan na sa 3.4 kasi mahirap masyado mag-draw dito sa computer. Kaya estimated ko lang. So then proceed tayo sa number 10. Bali same process lang din yung gagawin natin. One plus 3 plus 3
plus 2 plus 4 plus 4 plus 1 plus 5 plus 2 plus 2 plus 6 is equal to 29. 29 divided by 10. 10, it is equal to 2.9. Tapos ito na yung lalabas. Yung 10 natin, maglalagay tayo dito ng graph na papunta dito sa 2.9. Estimate lang natin. O, ito na. Estimate na natin. Bali, yan na yung ano natin yan. Yan na yung histograph natin. Ganyan yung pag-calculate ng mga samples na lumalabas. Tapos sa ngayon, ganyan yung pag-demonstrate kung paano gawin yung histograph sa central limit theorem.